Isa sa pinakamabentang isda sa palengking Pinoy ay ang tilapia. Sikat ito dahil sa kanyang linamnam at iba't ibang luto na maaaring gawin dito bukod pa sa murang halaga na patok sa mga mamimili. Maaari itong iprito, ihawin, isigang, i-bake, at sahugan ng iba't ibang sangkap o sarsa. Masustansya ang tilapia dahil mababa ito sa saturated fats, calories, carbohydrates, at sodium. Bukod diyan, napakababa rin ng mercury content nito dahil vegetarian ang tilapia. Kaya naman, bukod sa safe itong kainin, mahusay pa itong source ng protina. Ang tilapia is the member of the Cichlidae family yun. So, tilapias, marami ng yung tinawag natin na cichlids. We have the Oreochromis, isa na genus. Then meron siyang Niloticus, Aureus, Mozambicus, Pylorus. Omnivorous po yan. Minsan mga tilapia, kinakain niya yung kangkong eh. Yung mga leaves, may mga aquatic vegetation. They can eat anything from non-formulated to formulated or commercial feeds. Then, very resistant siya sa disease. Wala tayong nakikita na sakit sa tilapia. Dahil dito, isa ang tilapia sa mga isdang may pinakamalaking potensyal na maalagaan sa organikong paraan. Matagal nang isinasagawa ang organic aquaculture sa ilang bansa sa Asia. Isang uri ito ng pag-aalaga ng isda na ang layunin ay pangalagaan ng kalikasan at iangat ang antas ng biodiversity sa mga katubigan. Isinusulong nito ang paggamit ng natural at karaniwang lokal na pagkain para sa mga alagang isda at ang paggamit ng patabang walang halong kemikal o anumang artipisyal na sangkap na maaaring magdulot ng sakit o makasaba sa kalusugan ng mga namimili. Noong 2012, ipinagtibay ang Philippine National Standard for Organic Aquaculture na naglalahad ng mga patakaran para sa pagsasagawa ng organic aquaculture sa iba't ibang katubigan. Saklaw nito ang pagpapataas ng kalidad ng produktong isda na ligtas sa kontaminasyong dulot ng nakapipinsalang kemikal at paggamit ng kauri nitong sangkap. Isinusulong nito ang ligtas na pagkain para sa lahat. Ang pagkakaroon ng mas maraming pagpipilian sa pamilihan, ang paghikayat sa paggamit ng sistemang polyculture habang isinasaalang-alang ang kabutihan ng kalikasan tungo sa pangmatagalang produksyon. Isa pang bentahin nito ay ang mas mataas na presyo na maaaring ibayad ng mga mamimili para sa produktong organic. Ito ay dahil alam nila na mas malinis at nakabubuti ito sa kalusugan. Higit sa lahat, hindi mabigat o masalimuot ang pag-aalagang hinihingi nito sa mangingisda. Tilapia ang one of the commodity natin noong unang panahon pa, yung istorya yung unang panahon. Dumating si Mozambicus. Then, through the years, up to 1970s, dumating naman si Nile tilapia natin. So, sa katagalan ng panahon, may mga inbreeding na, nag-inbreeding na yon, tapos may hybridization, then lumitlit yung mga tilapia natin. So, ditong center natin was established in 19
79, it was part of the project agreement ng USAID and Philippine government to establish a center for freshwater fish hatchery and extension training center ang pangalan nito eh. So during those years, nawala pa yung genetic program, yung GIF program. Meron tayong grupo from the UPMSI, tayo, PFAR, FAC, CLSU, nag-combine force yan, nag-combine to come up with a program, genetic improvement of farm tilapia. So the tilapia then was, madaming problema na, sabi na, hindi na lumalaki, inferior na yung mga tilapia na pumupunta sa palengke. Nalulugi na pati yung mga cage operators, fish pen operators sa Laguna, sa Batangas. Noong 1987, ginanap ang International Symposium for Tilapia in Aquaculture or ISTA sa Bangkok, kung saan ang Pilipinas ay napasama sa isang roundtable discussion ng mga bansang interesado sa genetic improvement ng tilapia. Matapos ang mahabang palitan ng kaalamang siyentipiko tungkol sa genetic breeding sa pagitan ng piling mga bansa sa Africa, sa Asia at maging sa Norway, nagbunga ang kooperasyon matapos ang ilang dekada. Kaya meron tayong Philippine National Tilapia Breeding Program together with CLSU, together with BFAR, and then kasama din pa rin yung UPMSI during those years na there should be tilapia breeding program. Ito yung naging breeding nucleus, yung BFAR center natin. And was considered so reference natin, nandun yung cryo, nandun yung gene bank, nandun lahat yung mga grandparents ng tilapia natin, yung mga families nandyan. So naka-preserve pa sila ngayon at this time. At ginagamit pa rin natin, they're still active, yung mga kanilang sperm active pa rin. So yung gene bank natin is one of the, sabi natin, is parang pinakamina natin yan si gold. Gold ng Pilipinas, through BFAR, nandiyan siya, nakapreserve siya. So ang ating national center ngayon, itong NFFTC, nakahanda na tayo sa mga private hatcheries that will be using the organically developed bird stock for their mass production ng fingerlings. They were able to identify the different cooperators to receive the bird stock sa mga hatcheries doon and even the fingerlings. Kaya sabi namin, if whether we cooperate, we are sure that Luzon requirement can be supplied with enough fingerlings. Kasi dito ngayon we are producing 1 to 2 million fingerlings per week. Kaya ang programa yun ni Director Perez ay kailangan yung maparami natin itong mga organic bird stock na magiging inahin ito. These are the parents that will be used by the different hatchery operators. Pwede ng private, pwede yung ating mga regional hatcheries natin na they can already start their breeding. Once na-receive na nila, it will take 3 or 4 months to become bird stock. Mga anak na siya. So habol pa rin natin yung target ng organic farming natin. Kasi sabi ni Malo kasi, dapat makapag-disseminate tayo ng enough fingerlings for the whole Philippines. Nagsisimula ang lahat sa maingat na pagpili ng nursery pond at ang pagsunod sa ilang design specifications para dito. Ang nursery pond ay karaniwang may sukat na 50 hanggang 100 metro kwadrado at may lalim na higit 1 metro. Ito ay dapat may magkahiwalay na pasukan at labasan ng tubig. Dapat na ihanda ang nursery pond upang masigurong walang ibang isda na kakain o makikipagkompetensya sa fry at dapat makapagpanatili ng sapat na likas na pagkain ng fry. Mga hakbang
sa paghahanda ng nursery pond. Hulihin lahat ng dating stocks. Pakatihan ang pond. Ayusin ang dike at lagyan ng screen ang pasukan at labasan ng tubig. Alisin ang mga predator at competitor ng fry. Patagin ang ilalim ng pond. Lagyan ng organikong pataba tulad ng vermicast sa daming 1 kilo sa bawat 10 metro kwadrado. Sabuyan ng apog. Hayaang mabilad sa araw maghapon. Papasukan ng tubig kinabukasan hanggang maabot ang lalim na 1 metro. Pagkalipas ng 5 hanggang 7 araw, maaari nang ihulog ang fry sa nursery pond. Ang pag-breed o pagpapaitlog ng organic tilapia ay nagsisimula sa masusing pagpili ng broodstock. Sa pagpapaitlog nito, mangangailangan ng mga sumusunod. Breeding pond kung saan ito aalagaan hanggang maging sexually matured. Ito rin ang magsisilbing brood pond sa kalaunan. Ang brood pond ay nilalagyan ng 1 pareha bawat 7 metro kwadrado na binubuo ng 1 lalaki at 3 babae. Sa umaga o hapon kadalasang ginagawa ang paglipat ng breeders sa brood pond kung kailan malamig ang panahon. Ang tilapia ay nangingitlog sa paraang natural. Sa panahon ng pangingitlog, kusang nagpapareha ang babae at lalaki at nagdedeposito ng similya sa itlog ng babae na nasa pugad. Masusing kinukuha ang mga itlog ng inahing tilapia at inilalagay sa loob ng bibig nito para sa 21 araw na incubation. Ang newly hatched fry o fingerling ay nagsisimulang hulihin pagkalipas ng 21 araw. Kapag handa na, maaari na itong ilipat sa nursery pond para matutong kumain ng natural food. Para mapanatili ang likas na pagkain sa pond, nilalagyan ito ng organic fertilizer tulad ng vermicast o maaaring maglagay ng moina o mga organikong pagkain tulad ng darak bukod pa sa likas na pagkain na matatagpuan sa nursery pond. Makakatipid ka sa pagbili ng pagkain tulad ng yung darak at mga pinatuyong kangkong, dahon ng malunggay, pwede na pong ipakain sa tilapia at yun nakapagbibigay pa ng buwan sa katawan at walang antibiotikong pagkain at saka sa kapaligiran. Mahalaga ang water management sa pagpapalaki ng tilapia. Ilan sa mga parameters na mahalagang masukat ay ang pH o ang asin o pakla ng tubig, dissolved oxygen, temperature, at ang labo o linaw ng tubig. Ang pag-aalaga sa nursery ay kadalasang tumatagal ng 1 buwan o 30 araw. Maaaring ipasuri ang ilang fingerlings sa isang laboratorio kung ito'y nagtataglay ng mga nakalalasong kemikal at kauri nito. Pagkatapos nito, handa na ang mga fingerlings para ilipat sa palakihang palaisdaan. Ang grow-out culture ng tilapia ay maaaring gawin sa palaisdaang putik o fish pond. Sa pagpili ng palakihang palaisdaan, siguraduhin hindi kontaminado ang panggagalingan ng tubig. Higit na mabuti kung ang tubig ay magmumula sa bukal.
Kung ang tubig ay galing sa irigasyon, dapat ang palaisdaan ay nasa dakong pinagmumula ng irigasyon at nasa unahan ng mga palayan upang hindi matapunan ng tubig na may pestisidyo buhat sa palayan. Tulad ng proseso sa paggawa at pagdisenyo ng nursery ponds, hindi nalalayo ang sinusunod na patakaran sa pag-ayos ng grow-out ponds para sa tilapia. Mahalaga na sa simula pa lang ng culture period, ang lupa o pond soil ay dapat masuri sa laboratorio. Kasabay nito, ang mga fingerlings at lahat ng gagamiting pataba at pagkain ay dapat ring suriin sa laboratorio upang malaman kung ang mga ito ay nagtataglay ng mga nakalalasong kemikal at iba pang kauri nito. Ang paraan ng paghahanda ng grow-out pond ay katulad din ng sa nursery pond. Hulihin ang lahat ng dating inaalaga ang isda. Tanggalan ng tubig at patuyuin ang palaisdaan. Kung galing sa conventional na pag-aalaga, kailangan magdaan sa isang cropping period na magsisilbing transition mula conventional papuntang organic. Mas mabuting ibilad ito sa araw hanggang ang lupa ay magbitak-bitak. Ginagawa ito upang mapatay at matanggal ang mga iba't ibang uri ng isda, hayop at insekto na maaaring pumatay o maging kalaban ng tilapia sa pagkain at lugar. Kasabay sa pagpapatuyo ay ang pag-aayos ng dike, pagpapatag ng lupa, at ang paglalagay ng pinong lambat sa daluyan ng pagpasok at paglabas ng tubig upang hindi makapasok ang mga iba't ibang uri ng isda sa loob ng palaisdaan. Ang paglalagay ng organikong pataba ay 1 hanggang 2 kilo bawat 10 metro kwadrado. Ito ay sinasabog sa loob ng palaisdaan. Maaari ding lagyan ng apog ang loob ng palaisdaan ng kalahating kilo kada 10 metro kwadrado kung ang lupa ay maasim. Makatutulong din ang apog sa pagpuksa ng mga mikrobyo, parasite at mga maliliit na insekto sa loob ng palaisdaan. Lagyan ng tubig ang palaisdaan matapos ang paglagay ng organikong pataba at ng apog na may lalim na 1 hanggang 2 metro. Makalipas ang 7 araw, mapapansin ang pagtubo ng mga likas na pagkain sa loob ng palaisdaan. Handa nang mailipat dito ang mga tilapia fingerlings na kalimitay may bigat na 5 gramo. Kapag malinaw na ang tubig, ito ay indikasyon na kaunti na lang ang likas na pagkain. Sinasabitan ng organic fertilizer o vermicast ang culture pond para masigurong tuloy-tuloy pang pagtubo ng natural food. Maaari ding bigyan ng duckweed at formulated organic feeds ang tilapia bilang suplemento sa natural food na higit na mas mura. Anihin ang tilapia pagkatapos ng 5 hanggang 6 na buwang pag-aalaga. Since na meron na tayong roadmap ng organic aquaculture, and ang plano lang, kasi ito ang center natin nakatuka sa commodity tilapia, lang. Yung una namin na ginagawa dito is that may capacity building. We have to train yung mga technician, nabigyan namin natin sila ng protocols na dapat susundin. Yan ngayon ang disseminate nila ngayon. Then we have the IEC ito ngayon, kaya kailangan namin ito ma-develop yung IEC natin para siya yung ngayon ang gagamitin natin sa pag-distribute ng ganitong informasyon sa mga all over the country, not only in the BIFAR, DA, papunta na sa mga local government units, and down the line. And yung isa pa ngayon yung sa build up ng broodstock, talagang tuloy-tuloy na ito.
because ang pinaka connection ng mga hatcheries natin will be the supply of board stock. So, tuloy-tuloy. Then, to come up with yung feeds. Kasi ang tanong nila sa amin, yung feeds ba ay meron ba tayong mga other sources? So, ito ngayon ang isa pa namin binibigyan ngayon ng ng intervention. Eh, napakaganda po. Makita naman nyo siguro sa aking lugar eh. Kaya ini-encourage ko yung mga kabarangay ko na mag-alaga rin sila. Hindi problema yung pambili ng pagkain kung ganito ang kanilang gagamitin. At napakasayang isang hapag kainan ng magpapamilya kung lagi po tayong may ulam. Kaya maganda pong mag-alaga ng tilapia. Maganda po ang proyektong ito kasi matutulungan po natin ang mga farmer at matuturuan ang mga nag-aalaga ng isda. Pwede natin silang turuan kung paano magpalaki ng isda organically. May introduce tayong mga lemna. Halimbawa, kung di pa nila alam yung lemna, yung duckweed na tinatawag natin. Yun po, maganda po yun sa isda. Ayun po sa experience namin sa pagpapalaki namin dito sa demo farm. So, palagay ko ang Monios will play a major role sa production ng organic tilapia, and even the IEC, and even din sa conduct ng training. So ito yung mga nakikita natin na in the future, this will at least maging sustainable ito maging sustainable itong ating ginagawa. Hindi lang kami ang nagpo-promote, even the local government natin already initiate this kind of organic aquaculture in their respective municipalities, barangay. You can come anytime of the week, kahit Sabado Linggo nandito tayo to acquire some information, pwede kayong mag-training dito para matutunan namin kayo kung paano paggana ng vermicast, yung feed formulation, paano pag-hatchery, paano ang grow out. So these are all the rudiments of organic aquaculture na the call of the Department of Agriculture is that we go on to go organic, sabi natin, go organic, and to make a healthy nation. Hindi na dapat pinatatagal pa ang malaking kitang maaasahan mula sa organic aquaculture. Ito na ang tamang panahon upang umpisahan ang pag-aalaga ng organic tilapia. Makipag-ugnayan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa telepono bilang 044-456-0670.